natin, no? Marami po nananawagan na suportahan na ni BP Sara itong pagpapatalsik kay BBM, pero sabi po ni BP Sara, napakalinaw po ng mga sinabi ni BP Sara. Ito po, hindi po siya mangunguna dito po sa tinatawag nating pagpapatalsik kay BBM sa pamamagitan ng People Power. Alam niyo po, naunawaan ko po, sinasabi po ni BP Sara, siya ang legal na susunod, o kumbaga siya yung legal na successor kung sakasakali po. Alam niyo po yung delikadesan tinatawag. Yan po ang meron. Hindi po nagmamadali yung mga Duterte po, ay hindi po sabik sa kapangyarihan katulad po ng gustong palabasin ng iba. No, naalala ko po yung pagkakaiba ni Leni Robredo at saka nito ni BP Sara. Si Leni Robredo po, siya po yung namumuno sa Aus Duterte movement. Siya po yung naninira kay Duterte at talaga pong naroon po nakalagay Aus Duterte. Hashtag Aus Duterte. Let Leni lead. Siya po yung namumuno sa hashtag Let Leni lead. Makakapal po mukha ng mga dilawan. Hindi po makapal ang mukha ni BP Sara. Bagamat napakarami na pong nananawagan na mapatalsik na po si Pangulong Marcos dahil sa mga kapalpakan, dahil sa malawakang korupsyon, dahil po sa kawalan po ng direksyon ng bansang Pilipinas, hindi po ang tugon ni BP Sara. Ayaw niya, no? Dahil po siya ay naniniwala sa succession. Ito po ang pahayag ni BP Sara. Pakinggan po natin ng kaunti. Teka, ayos ko lang. Makikinig lang Tanggalin ko na yung tunay na mic. Props lang po talaga to. Ito po talaga yung tunay na mic natin. Ako, I am the constitutional successor, no? I am the next in line ayon sa ating constitution. At meron akong sinumpaan noong ako ay nag-assume ng office of the Vice President. At nakalagay doon that I will preserve and defend the Constitution. So, wala sa aking mga kamay ang pagsasagawa ng extra constitutional means, no, to overthrow the current administration. At hindi ko din gusto yon. Hindi ko gusto agawin yung posisyon. Okay, malinaw po. Hindi po gustong agawin ni BP Sara yung posisyon ng pagiging presidente sa any extra constitutional means. Ibig sabihin, siya po yung legal na successor ni BBM at wala po siyang balak na agawin. Yun pong yung pamumuno ng Pilipinas sa pamamagitan po ng extra constitutional means. Bagamat kinikilala po ng konstitusyon yung people werpa, yung kapangyarihan po ng tao na mag-alsa, ayaw po ni BP Sara niyan, no? Malinaw po. Ang tanong, BP, paano na yung hindi malutas-lutas na suliranin sa pagnanakaw, malawakang korupsyon, at saka sa kawalan ng direksyon? Anong gusto mong mangyari, BP Sara? Ito kasi yung mga hamon kay BP Sara. Magsasawalang kibo ka ba? Una po, hindi po nagsasawalang kibo si BP Sara. In fact, maganda po yung ginagawa ni BP Sara. Tuloy-tuloy po yung ginagawa ni BP Sara na paglalantad sa mga magnanakaw. No? Kasi po, si BP Sara at least, kasi ang hirap po, mahirap talaga kung sila Marcoleta lang, kung sila Alan Peter Cayetano lang. Kasi po sila, sa sarili lang nilang programa, di ba? Nagpapakalat lang po ng mga pinapahayag ni Cayetano halimbawa, at saka lalo na po ni Senator Marcoleta. Ayaw pong kinocover si Senator Marcoleta ng mainstream media.
may sarili lang siyang programa at saka sa tulong po ng mga vloggers. Ganon din po si Senator Alan Cayetano. Halos ayaw po siyang i-cover ng mainstream media. Yan nga po yung angal nila. Ang dami nilang sinasabi, nasa kanila yung legal. Pero po, tignan nyo naman po yung mainstream media. Doon po sa kabilang panig. Sa mga kolorum po, nakaayon yung ating mainstream media. Samantalang kay BP Sara po, no? At least kahit papano, nakakaparehas po tayo kay BP Sara kasi hindi po pwedeng i-ignore ng mainstream media yung Vice President. Halatang halata na po. Pwede po nilang i-ignore si Alan Peter Cayetano. Pwede po nilang i-ignore sila Rodante Marcoleta at sila Robin Padilla, sila Jinggoy Estrada, pero hindi po nila pwedeng ignore ang Vice President ng Pilipinas. Masyado na po silang mahahalata. Masyado na pong mahalata yung mainstream media, yung pagkabayas nila. Okay. Ituloy po natin, no? Tanong nga, BP Sara. Ano yan? Hahayaan mo na lang yung kapalpakan ng administrasyong ito? Ha? Hahayaan mo na lang yung kapalpakan? Hindi mo pipigilan? Yan kasi yung question sa kanya ng mga sabing pamunuan niya na eh. Yung mga atat na umupo si BP Sara sa pwesto. Wala sa aking mga kamay ang Pakinggan natin. extra constitutional means, no, to overthrow the current administration. At hindi ko din gusto yon. Hindi ko gusto agawin yung posisyon ni Bongbong Marcos. Gusto ko makita Okay, hindi niya po gustong agawin yung posisyon ni Bongbong Marcos. Napakalinaw po niyan, ha? Bakit? BP Sara, bakit? Tanong ng mga taong supporter yung gigil na pong mamuno si BP Sara. Pero bago po natin ituloy yan, 1,200 po tayo. Thank you very much. Pero ang ating likers po ay 264 lamang. Kulang po tayo ng mahigit 1,000. Mag-likes po kayo. Hindi po. Duterte tayo. Hindi po pwedeng lumagpas mo si Rodante Marcoleta kay Sara Duterte. Marcos. Gusto ko makita ng taong bayan hanggang sa dulo kung gaano walang hiya si BBM. Ayun pala ang purpose ni BP Sara. Ay, ito pala may. Ayun po pala yung purpose ni BP Sara kung bakit gusto niya nang manatili si Pangulong Marcos. No, ito po. Sabi niya, gusto kong makita ng taong bayan hanggang sa dulo kung gaano kawalang hiya si BBM. Grabe. No, gusto pong masagad. Gusto po yung gawin ni BP Sara. Masohista po si BP Sara eh. Gusto niya itodo mo na lahat BBM. Ibigay mo na lahat. Para makita ng taong bayan kung gaano kawalang hiya si BBM. Yan po ang sinabi po ni BP Sara. Di ba? Talagang yung wala na pong balikan, yung talagang sagarin na lahat ng kakampi ni BBM, na wala na po tayong patatawarin na tanging mga Duterte at mga Duterte allies na lang po yung talagang iboboto natin sa 2028 kasi sagad na tayo. Kumbaga kung nakapanloko pa po yung mga Tulfo, yung nakapanloko pa po yung mga katulad ng mga Soto, yung mga katulad po na kahit po hindi nyo aminin, ha? Natitiyak ko po na marami po sa mga Duterte, binoto pa rin po si Soto, binoto pa rin po si Tulfo, binoto pa rin po si Ping. Alam nyo kung bakit? Kasi po ang mga Duterte mahilig po sa mga action man. Akala po nila yung mga Tulfo dahil mga fans tayo ng Tulfo talagang nanonood po ang mga sambayanan. Lalo na po yung mga OFW, napakarami po nanonood, followers po ng mga Tulfo. Akala natin, kahit na hindi Duterte ang mga yan,
pero nasa dugo nila yung paglilingkod. Ha? Kahit hindi sila Duterte, nasa puso nila yung paglilingkod. Sabi ko nga, sana hindi lang sa dugo at sana hindi lang sa puso. Sana nakita natin na naglilingkod sila ngayon sa mamamayang Pilipino. Ngayon kailangan natin yung mga tapang ng tulpo. Sana ngayon sila magpakita ng kanilang tapang. Hindi po eh. Ngayon po nakita na yung mga tulpo kung paano po yumayakap sa mga magnanakaw, kung paano po sila nagiging instrumento kahit hindi po nila sinasadya. Kahit hindi po nila, sabihin natin na kahit hindi po nila alam. Pero imposible pong hindi nila alam. Simple lang po yan. Magnanakaw, kakampihan mo, ano ka? Di ba? So ngayon po, sinasagad na po. Tama si BP Sara, sagad na natin. Para hindi na tayo muling bumalik dito sa pamumuno na to ng mga katulad ng mga Marcos at lahat ng mga kumampi sa kanila ay isuka na ng tao. Hindi na po sila madadala na kami mga anti-corruption. Hindi na sila madadala na kami mga maglilingkod sa mamamayan. Ibabasura pati yung mga popular na tulpo. Ibabasura pati yung mga popular na Soto. Ibabasura pati yung mga popular na Lacson. Lahat ng popular na yan, ibabasura ng mamamayang Pilipino. Kinakailangan sagad na yung wala na matira, pati yung mga rekto ibabasura, pati lahat ng mga tao ibabasura. Yun eh.